Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang box office king or king of contemporary cinema na si John Lloyd Cruz at kung gaano nga ba siya kayaman. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang madamdaming kwento ng kanyang buhay, ang kanyang mga naging karelasyon at ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon at anong klaseng ama kaya siya sa kanyang anak, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, ano kaya ang kanyang malalim na dahilan kung bakit siya pumasok sa mundo ng showbiz at kung gaano nga ba kalaki ang kanyang net worth ngayon. Masisilip nyo rin dito ang house tour ng kanyang sprawling family home sa Antipolo, ang kanyang mga negosyo at ang kanyang mamahaling mga sasakyan. Si John Lloyd Espidal Cruz ay isang kilalang aktor sa Philippine showbiz industry, isa ring model, endorser at occasional TV host. Siya ay ipinanganak noong June 24, 1983 at lumaki siya sa isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino sa Pasay kung saan niya naranasan ang mga pagsubok sa buhay bago siya naging matagumpay na artista. Nakapagtapos siya ng grade school sa Marikina Catholic School noong 1996 at nag-aral ng high school sa ABS-CBN Distance Learning Center hanggang ikatlong taon. Ang kanyang ama na si Luisito Yora Cruz ay dating may negosyo na may kinalaman sa marble, habang ang kanyang ina na si Aida Espidal Cruz ay isang simpleng may bahay na tumutok sa kanilang pamilya. Siya ay may dalawang kapatid na sina Alan at Jill at siya ang bunso at siya ay tinatawag sa palayaw na idan ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Hindi tulad ni John Lloyd na nasa mundo ng showbiz, ang kanyang mga kapatid ay hindi aktibo sa industriya ng entertainment at mas piniling mamuhay ng malayo sa mata ng publiko o mas pinili nilang manatiling pribado ang kanilang personal na buhay. Alam niyo ba mga Meg na noong bata pa siya at magtatapos pa lang ng kindergarten, pangarap niya talagang maging sundalo. Gusto niya ring mapabilang sa Navy at maging isang piloto. Inamin niya na mahiyain siya nung bata pa siya pero may mga times sa gathering sa bahay ng lola niya na medyo nagpapasikat na rin siya. Kaya siguro bata pa lang siya ay gusto na niyang maging artista. Inihayag niya sa panayam na sa kanilang pamilya ay hindi talaga sila nag-uusap o hindi sila ganun ka-expressive, kung saan hindi siya lumaki na sinasabi niya ang kanyang mga pangarap sa kanyang mga magulang o hindi siya tinatanong ng kanyang mga magulang tungkol sa kanyang mga pangarap. At inamin niya na bilang isang anak ay hindi naman siya naging ganun ka-perfect na anak. Marami rin siyang naging problema, marami rin silang naging problema sa kanya at marami ring mga pangarap nila na hindi niya sinunod. Ang favorite leading lady niya ay si Bea Alonzo. Favorite song ay All Behind Us Now by Patty Austin. Favorite local actors ay sina Pen Medina at John Delgado. Favorite foreign actor ay si Sean Penn. Favorite day ay Friday. Favorite food ay native dishes at Japanese food. Favorite color ay black. Ang isa sa kanyang favorite areas sa kanilang bahay ay ang kitchen. At ang kanyang favorite and most significant place ay ang El Nido, Palawan, kung saan niya nahanap ang kapayapaan sa panahon ng kanyang pansamantalang pagtigil o paglayo sa kanyang karera sa showbiz. Ang actor ay kinilala siya bilang one of the most bankable stars of the 21st century na umabot na sa humigit kumulang 3.7 billion pesos ang kinita ng kanyang mga pelikula. Kinilala rin siya bilang 5th highest grossing Filipino actor noong 2010 at siya ang first Southeast Asian actor na tumanggap ng Star Asia Award mula sa New York Asian Film Festival. Pagdating naman sa kanyang buhay pag-ibig, ang kanyang naging unang kasintahan ay ang actress na si Key Abad. Sina John Lloyd at Key ay naging magkasintahan simula early 2000s kung saan ang actor ay 15 years old at ang actress naman ay 14 years old sa panahon na yon. Ayon kay Key na si John Lloyd ay ang kanyang first boyfriend at ang kanyang first love. Magkatrabaho at magka-love team sila noon sa Tabing Ilog na isang defunct youth-oriented series ng ABS-CBN. Nahihirapan si Key sa kanilang relasyon dahil ayaw ng kanyang mga magulang kay John Lloyd, kaya nagtatago sila ng kanyang yaya kapag wala ng take at nakikisingit siya sa dressing room para makasama ang aktor. Ang kanilang relasyon ay nagtagal lamang ng 9 na buwan na
na ang dahilan ay masyadong bata pa sila sa panahon na yon. Inamin naman ng actress na hiwalay na sila noong magkatrabaho pa sila sa teleseryeng Tabing Ilog, kaya hindi naging madali sa kanyang mag-move on dahil bukod sa magkatrabaho sila ay magka-love team rin sila at umabot sa punto na gumanap sila bilang mag-asawa sa Tabing Ilog. Kahit nahiwalay na sila ay nanatili pa rin silang magkaibigan. Si Key ngayon ay may asawa na si Paul Jake Castillo na isang businessman at former actor at may 2 na silang anak. Ang actress na si Krista Ranillo ay naging kasintahan ng actor kung saan niligawan siya ng 4 na buwan at naging sila ng 3 buwan lamang. Inihayag ni Krista na ang kanilang relasyon ay tumagal lamang ng 3 buwan pero kinumpirma naman ni John Lloyd na ang kanilang relasyon ay tumagal ng 7 buwan. Sabi ng actress na kaya sila nagkahiwalay kasi pumunta siya sa Amerika noon at wala raw kasi silang communication nung nasa Amerika siya. Inilarawan ni Krista ang kanilang relasyon bilang short-lived romance na walang proper closure kasi pagbalik niya dito sa Pilipinas ay nalaman niya sa iba na may kasintahan na si John Lloyd na si Chiara Soto. Si Krista ngayon ay may asawa na si Nino Jefferson Lim na isang CEO ng supermarket at may 5 na silang anak. Ang actress na si Chiara Soto ay sobrang crush ng aktor kaya niligawan niya ito hanggang naging sila. Ayon sa ulat, lihim na itinago ng dalawa ang kanilang relasyon dahil iyon ang panahon na mas pinagtitibay ni John Lloyd ang kanyang on-screen partnership sa nooy baguhang actress na si Bea Alonzo. Ang on and off relationship nilang dalawa ay tumagal lamang ng mahigit 2 taon. Sinabi ng actress na sila ay naghiwalay noong 2005 na ang dahilan di umano ay ang misbehaviors ng actor na excessive and uncontrollable drinking. Inamin ni John Lloyd na si Chiara ay ang kanyang memorable ex-girlfriend. Nag-cross muli ang kanilang landas noong 2016 sa sitcom na Home Sweetie Home kung saan naging guest cast ang actress. Si Chiara ay ikinasal noong 2010 sa isang businessman na si Jojo O'Connor at nagkaroon sila ng isang anak. Ngunit naghiwalay sila noong early 2016 at na-annul noong February 2019. Ngayon ay nag-focus na siya sa kanyang anak at enjoying co-parenting kasama ang kanyang ex-husband. Ang actress at model na si Heart Evangelista ay naging kasintahan ng aktor ng ilang buwan lamang noong early 2005. Nilinaw ni Heart na ang kanilang relasyon ay hindi seryoso o fling lamang, ngunit nanatili pa rin silang magkaibigan hanggang ngayon. Si Heart ay may asawa na si Chiz Escudero na isang senador ng Pilipinas. Ang fashion editor na si Liz Uy ay naging kasintahan ng actor kung saan ang kanilang first met ay sa Hong Kong International Airport. Ibinahagi ni Liz na si John Lloyd ay ang kanyang great love. Ang kanilang relasyon ay nagtagal lamang ng 3.5 taon simula 2006 hanggang 2009. Ang dahilan ng kanilang hiwalayan ay ang pagiging bata, ang pagkakaroon ng iba't ibang personal na pananaw at ang hamon sa pag-manage ng high-profile relationship. Kahit na hiwalay na sila ay nanatili pa rin silang magkaibigan. Si Liz Uy ngayon ay may asawa na si Raymond Racaza na isang businessman at may 2 na silang anak. Ang actress at model na si Rufa Gutierrez at ang actor ay unang nagkita sa set ng I Love Betty La Fea noong 2008 at naging magkaibigan. Sila ay naging magkasintahan mula noong March 2009 pero nilihim nila ang kanilang relasyon na ang dahilan ni Rufa ay hindi naman talaga siya mahilig mag-broadcast ng kanyang personal life. Noong June 2009, halos nakumpirma na ng karamihan ang kanilang itinatagong relasyon nang lumabas sa isang tabloid ang litrato nilang 2 na pumasok sa SLS Hotel sa Beverly Hills sa California. Pero hindi pa rin ito naging hudyat upang tuluyan ng aminin ng 2 ang kanilang relasyon at nanatiling tikom ang bibig ng 2. Ang kanilang relasyon ay nagtagal lamang ng halos 1 taon kung saan naghiwalay sila noong February 2010 na ang dahilan umano ay pagiging babaero ng aktor, ang labis na pagkahilig nito sa alak at ang hindi nila pagkakatugma sa isa't isa. Si Rufa ay hiwalay na sa kanyang dating asawa na si Yilmaz Bektas na isang Turkish businessman at may 2 silang anak na sina Lauren at Venice. Kahit na hiwalay na sila sa kanyang ex-husband, ay nanatili naman silang magkaibigan at nakatutok sa co-parenting.
Ang actress na si Shaina Magdayaw ay naging kasintahan ng aktor kung saan kinumpirma ng aktor ang kanilang relasyon noong June 2010. Ang kanilang relasyon ay napuno ng maraming kontrobersya at intriga at nauwi sa hiwalayan noong 2012 na ang dahilan ay personal issues at third party. Kahit na hiwalay na sila ay nanatili naman silang magkaibigan at na-reunite sila sa mga pelikula na Servando Magdamag noong 2020 at sa Essential Truths of the Lake noong 2023. Kilala ang actress na very private sa love life niya. Madalas siyang malink kay Piolo Pascual pero hindi nila kinukumpirma kung may relasyon talaga sila. May mga reports din na patuloy ang romance nila over the years pero nananatiling low-key at walang official na pag-amin. Ang actress na si Angelica Panganiban ay naging kasintahan ng actor kung saan nagsimula ang kanilang relasyon noong 2012. Sila ay nagkatrabaho noon sa teleseryeng Maging Sino Ka Man, ang pagbabalik noong 2007 pero naging malapit sila sa isa't isa at nagkadevelopan habang ginagawa ang pelikulang 24/7 in Love sa Vietnam noong April 2012 at kalaunan kinumpirma nila ang kanilang relasyon noong October 2012. Ngunit ang kanilang mahigit 3 taong relasyon ay nauwi sa hiwalayan noong January 2016 na ang dahilan ay busy schedules kaya wala na silang oras sa isa't isa at naging toxic ang kanilang relasyon. At nilinaw nila na walang third party involved sa kanilang hiwalayan at kahit na hiwalay na sila ay nanatili pa rin silang magkaibigan. Si Angelica ngayon ay may asawa na si Greg Homan na isang businessman kung saan ang kanilang first wedding ay noong December 31st, 2023 sa Los Angeles, California at ang kanilang second wedding ay noong April 20th, 2024 sa Inara, Siargao, Philippines. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbunga ng isang anak na si Amila Sabin na ang palayaw ay Bean na isinilang noong September 2022. Ang actress na si Bea Alonzo ay nalink sa actor dahil long-time love team partner sila. Ang kanilang tandem ay nagsimula noong 2002 sa Kay Tagal Kang Hinintay at noong 2003 sa It Might Be You. Ang kanilang iconic projects ay ang mga pelikula na One More Chance noong 2007 at A Second Chance noong 2015. Ang kanilang tandem ay tumagal ng 2 dekada at sila ay itinuturing bilang isa sa pinakamatagumpay at pinakamatibay na love team sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Naging usap-usapan din ang umano'y relasyon nila ni Bea Alonzo, ngunit pareho nilang nilinaw na magkaibigan lamang sila. Si Bea ngayon ay may relasyon sa isang president ng Pure Gold Prize Club Incorporated na si Vincent Co. Ang actress at model na si Ellen Adarna ay naging kasintahan rin ng aktor kung saan nagsimula ang kanilang relasyon noong 2017. Inihayag ni Ellen na nag-cross ang kanilang landas noong siya ay high school pa lamang kung saan una silang nag-met noong bumisita si John Lloyd sa kanilang hometown sa Cebu at siya ay bilang tagahanga sa aktor. Muling nagtagpo ang dalawa at naging mas malapit sa isa't isa habang magkasama silang nagtatrabaho sa sitcom na Home Sweetie Home bandang November 2016. Dito unti-unting umusbong ang kanilang relasyon at isinapubliko nila ang kanilang relasyon noong September 2017. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng isang anak na lalaki na si Elias Modesto na ipinanganak noong June 27, 2018. Kahit naghiwalay sila noong 2019, maayos pa rin ang kanilang samahan bilang co-parents. Ilang beses nang pinuri ni Ellen ang kanyang dating partner na si John Lloyd dahil ang actor daw ay very good provider, very present at very proactive father sa kanilang anak na si Elias. At inilarawan ni Ellen na si John Lloyd ay isang hands-on, loving at reliable co-parent. Isang ama na kusang kumikilos at laging nariyan para sa kanilang anak nang hindi na kailangang sabihan pa. At ang nagpapatibok sa puso ng actor ngayon ay ang visual artist and illustrator based in Manila, Philippines na si Isabel Santos at kinumpirma ng aktor ang kanilang relasyon noong October 2023.
Sa isang panayam noong October 24, 2024, ibinahagi ni John Lloyd kung paano sila unang nagkakilala ni Isabel. Ayon sa kanya, nung panahong pansamantalang huminto siya sa showbiz, ay nag-explore siya sa mundo ng sining at doon niya unang napuntahan ang gallery ng pamilya ni Isabel. Kwento niya, matagal na silang magkakilala at nag-uusap na noon, ngunit hindi pa iyon nauwi sa isang seryosong relasyon sa panahong iyon. Kalaunan, unti-unting naging bahagi si Isabel ng kanyang buhay hanggang sa mas maging malalim ang kanilang samahan at nagsimulang umugong ang mga usap-usapan tungkol sa kanila noong 2021. Noong 2022, nakita rin si Isabel na kasama ni John Lloyd sa kanyang birthday celebration kasama ang cast ng Happy to Get Her. Pagsapit ng Father's Day noong 2023, nagbigay si Isabel ng isang taos-pusong mensahe para sa aktor na lalo pang nagpatibay sa hinala ng publiko tungkol sa kanilang relasyon. Nagsimula ang espekulasyon na naghiwalay na sila noong kalagitnaan ng January 2026 nang mapansin ng netizens na nag-unfollow sila sa isa't isa sa Instagram. Gayunpaman, nanatili pa rin silang konektado sa kanilang secondary Instagram account at nag-follow sila sa isa't isa na indikasyon na sila pa rin. Kalaunan, namataan ang dalawa na magkasama sa Thailand bandang January 23, 2026 kasama ang ilang kaibigan. Kapansin-pansin na masaya at sweet pa rin sila sa isa't isa na tuluyang nagpatigil sa mga kumakalat na chismis na hiwalay na umano sila. Sa kabila ng mga ito, pinili pa rin ng dalawa na panatilihing pribado at low-key ang kanilang pagsasama. Pagdating naman sa kanyang karera, siya ay unang nadiskubre noon ng isang talent scout sa edad na 14 habang nasa mall siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang pagpasok niya sa showbiz ay hindi lang dahil sa pangarap, kundi dahil na rin sa kagustuhan niyang matulungan ang kanyang pamilya sa panahong dumaranas sila ng problemang pinansyal dahil sa pagbagsak ng marble business ng kanyang ama. Ang kanyang first television appearance ay noong 1997 sa GMA Network sa isang legal talk show na Kompanyero y Kompanyera at sinundan ito ng isang Philippine crime and investigative series na Calvento Files. Isa sa mga pinakamalaking hakbang sa kanyang karera ay nang mapabilang siya sa Star Magic Batch 5 ng ABS-CBN. Ngunit ang tunay na nagpasikat sa kanya ay ang teen drama series na Tabing Ilog, kung saan siya tuluyang nakilala bilang isang household name. Sunod-sunod ang kanyang mga proyekto sa telebisyon. Gumanap siya bilang Yuri sa Kay Tagal Kang Hinintay, naging bida sa It Might Be You, at umarte rin sa Ikaw ang Lahat sa Akin at Maging Sino Ka Man. Dahil sa lumalakas na tambalan nina John Lloyd at Bea, kinuha sila ng Star Cinema para sa pelikulang My First Romance. Sinundan ito ng Now That I Have You na lalong nagpatibay sa kanilang kasikatan bilang love team. Bagamat naging matagumpay ang Close to You at All About Love, ang pelikulang One More Chance ang tunay na nagmarka sa kasaysayan ng Pinoy cinema. Hindi lamang si Bea ang naging matagumpay, naka-love team ni John Lloyd. Nakilala rin ang kanyang tambalan kay Sarah Geronimo kung saan bumida sila sa trilogy na A Very Special Love, You Changed My Life and It Takes a Man and a Woman, at muli rin silang nagsama sa blockbuster hit na Finally Found Someone. Gayunpaman, hindi lamang sa romance genre, umiikot ang kanyang kakayahan bilang aktor, pinatunayan rin niya ang kanyang lalim sa pag-arte sa mga pelikula tulad ng The Trial, Honor Thy Father at Hele sa Hiwagang Hapis. Nagkaroon siya ng break sa showbiz noong 2017 at sa panahon ng pandemya ay bumalik siya sa telebisyon at lumipat sa GMA Network kung saan naging opisyal siya na kapuso artist noong November 2021. Ang kanyang film comeback ay noong 2024 sa pelikula na Money Slapper at pagdating naman sa telebisyon, ang huli niyang malaking proyekto ay ang sitcom ng GMA Network na Happy to Get Her. Noong March 2026, muling naging usap-usapan si John Lloyd Cruz matapos siyang ma-feature sa isang fashion editorial kung saan suot niya ang mga piraso mula sa Comme des Garçons Hommes Plus. Ipinakita nito ang kanyang evolving style at kakayahang dalhin hindi lang ang mga karakter sa pelikula at telebisyon, kundi pati na rin ang high fashion aesthetics. Patunay na isa siyang aktor na may malawak na impluensya maging sa mundo ng fashion.
Pagdating naman sa yaman, ang actor ay may tinatayang net worth na $6 million o mahigit 300 million pesos. Mayroon din siyang business venture tulad ng isang tricycle booking app na Trike Now na inilunsad noong 2021 sa Cabuyao, Laguna. Mayroon din siyang real estate investments kung saan may mga ulat na nagmamay-ari siya ng mga properties tulad ng condominium units at residential spaces na nagsisilbing long-term investment at source of passive income. At pinasok na rin ng actor ang mundo ng film production. Isa sa kanyang pinakaunang hakbang sa larangang ito ay ang pelikulang Honor Thy Father noong 2015 na kanyang co-produced kasama si Don Monteverde sa ilalim ng Agosto 2 Pictures. Sinundan ito ng iba pang makabuluhang pelikula tulad ng When the Waves Are Gone na may kaugnayan sa Cine Olivia, Pilipinas. Ang Essential Truths of the Lake kung saan nakatrabaho niya ang kilalang direktor na si Love Diaz at naging co-creative producer din siya ng Money Slapper na itinampok sa Q Cinema International Film Festival. Bukod sa pelikula, nagsilbi rin siyang creative consultant sa sitcom na Happy to Get Her kung saan tumulong siya sa paghubog ng creative direction ng palabas. Ang actor ay nakapundar ng bahay, ang kanilang sprawling family home sa Antipolo na nasa 1,100 square meter corner property at ito ay may French-Mediterranean structure at American design interiors. Sa harapan ay mapapansin na ang isang eleganteng archway na nasa entrance ng porch at may Italian marble para sa home's exterior. Upang mabalanse ang mga detalyeng ito, kulay taupe ang ginamit sa mga dingding. Mayroon ding koi fish pond malapit sa pintuan na nagsisilbing relaxing feature ng tahanan, nagbibigay ng kulay sa paligid at nagdadagdag din ng zen vibe sa espasyo. Pagpasok sa loob, sasalubong ang high ceiling at isang open space na nagbibigay ng spacious and airy feel. Bukod sa staircase papunta sa bedrooms, tampok din dito ang wooden floors, cove lighting at isang customized oversized clock na nakapwesto sa itaas ng pintuan. Kung ikukumpara sa detalyadong disenyo ng exterior, mas makikita naman sa interior ang American influence. Ang pader kung saan nakalagay ang orasan ay may brocade patterned wallpaper, habang ang ibang bahagi ng dingding ay pininturahan ng grayish-green. Sa ilalim ng staircase, makikita ang isang eleganteng powder room na may top-notch fixtures, warm lighting at floral arrangement na tila nasa isang hotel. Sa dining area ay tampok ang 10-seater Nara dining table habang nagbibigay naman ng warm glow ang dalawang chandeliers. Isa sa kanyang paboritong lugar ng bahay ay ang kitchen at dito siya madalas mag-almusal sa nook malapit sa bintana habang pinagmamasdan ang tanawin at nanonood ng balita sa wall-mounted TV. Ang Marble Top Island ay maaari ring gawing makeshift dining area. Ang extra counter ay nagsisilbi ring lagayan ng mga bulaklak at prutas. Tulad ng dining area, ginamitan din ng red beach veneer. Ang ceiling at aglo marble naman ang ginamit sa flooring. Kompleto rin ito sa top-of-the-line appliances, fixtures at accessories. At ang cabinets feature ay may soft close system at self-closing mechanism. Katabi ng dining area ang lanai functions na nagsisilbing holding area habang inihahanda ang pagkain. Mayroon itong 8-seater dining set at maaari ring gamitin bilang lounge o outdoor dining space. Hindi man ito kasama sa orihinal na plano. Nagpasya si John Lloyd na magpagawa ng swimming pool habang ginagawa ang bahay. Ayon sa payo ng isang feng shui expert, nilagyan ng infinity symbol ang tiled flooring upang makatulong umano sa pag-iwas sa malas. Inspirasyon mula sa isang sikat na American drama series ang guest house niya na may sukat na 80 square meters at ito ay may 2 bedrooms, living area, dining area, kitchen at bathroom. Isa sa kanyang favorite spot tuwing hapon ay ang outdoor area o lounge area kung saan maaari siyang magpahinga at namnamin ang katahimikan habang pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay. Sa likod naman ng seating area ay ang outdoor bathroom na dating gazebo ngunit ginawang changing room para sa mga bisitang gagamit ng pool at kumpleto rin ito sa top-of-the-line fixtures at eleganteng chandelier. Mayroon ding statue na tinatawag ni John Lloyd na Amanda na isang replika ng Venus de Milo na nagdadagdag ito ng European flair sa malawak na outdoor space. Sa huli, naglaan ang mga arkitekto ng sapat na espasyo para sa isang magandang garden, isang
isang perpektong lugar para sa paglalakad o simpleng pagre-relax habang tinatamasa ang tahimik at kaaya-ayang kapaligiran. Bukod dito, meron siyang napundar na mga sasakyan tulad ng 2026 Toyota Land Cruiser 76 40th Anniversary Edition na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 7.9 million pesos. White Mercedes-Benz SLK350 na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 5.1 million pesos. PSA Goldstar 650 Silver Sheen Legacy Edition na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 549,000 pesos at may iba pa siyang mga sasakyan at mga motor. Talagang masasabi na bunga ng kanyang sipag at talento ang kanyang tagumpay sa buhay mula sa TV shows, pelikula, endorsements at mga negosyo. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless!